Ninakaw nila ang aking pamilya sa mismong gabi ng bagong taon. Habang naghihiwa ako ng paborito nilang handa, panibagong kaman na pala ang inihahanda ng biyenan ko para sa kabit ng asawa ko. Pirmahan mo na yan, Teresita. Mas kailangan ni Tadeo ng asawang may silbi at maipagmamalaki. Ang malamig na utos niya. Hindi ako nagmakaawa. Tahimik kong nilisan ang impyernong yon upang muling isilang mula sa sarili kong mga abo. Ngunit paano kung ang malupit na pag-ikot ng mundo ay ibalik sila sa aking paanan? Walang-wala at nagmamakaawa. Pirmahan mo na yan, Tadeo. Huwag mo nang patagalin ang pagdurusa natin sa babaeng yan. Masisira lang ang selebrasyon natin bukas kung makikita pa natin ang pagmumukha niyang parang laging namatayan. Ang boses ni Mama Trinidad ay matalim. Parang dulo ng isang kinakalawang na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng awa. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng panghahamak na tila ba ang taong pinag-uusapan nila ay hindi isang asawang naglingkod ng tapat, kundi isang basurang kailangang itapon bago sumapit ang unang araw ng taon. Sa loob ng madilim na silid, napatigil ang mga kamay ni Teresita. Hawak niya ang isang maliit at makintab na kahon, isang mamahaling relo na binili niya mula sa 3 buwang pagtitipid at pagtanggi sa sarili na kumain sa labas. Ito sana ang sorpresa niya para kay Tadeo. Isang simbolo ng pasasalamat dahil sa pagsisikap nito sa trabaho. Isang munting regalo para sa kanilang 3 bagong taon bilang mag-asawa. Ngunit ang kahon ay nanatiling nakasara, gaya ng kanyang bibig na tila tinahi ng matinding gulat. Dahan-dahan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na lampara, nakita niya ang isang brown envelope sa ibabaw ng kanilang kama. Nakabukas ito ng bahagya, tila nanunukso. Gamit ang nanginginig na mga daliri, inilabas niya ang laman yon. Ang mga salitang petition for annulment of marriage ay tila naglalagablab na apoy na tumupok sa kanyang paningin. At doon, sa ibabang bahagi ng huling pahina, ay ang pirma ni Tadeo. Ang pamilyar na kurbada ng mga letra na dati ay nagpapakilig sa kanya sa mga love letter, ngayon ay naging hatol ng kamatayan sa kanyang pangarap. Ma, paano kung magmakaawa siya? Narinig niyang tanong ni Tadeo. Walang galit sa boses nito, kundi isang nakakapanindig balahibong kawalan ng pakiramdam. Hayaan mo siyang magmakaawa. Sanay naman siyang maging martir, di ba? Bukas na bukas din. Kailangang malinis na ang kwartong ito. Darating na si Trixia. Siya ang mas nararapat na tumayo sa tabi mo, sa harap ng mga kliyente mo, hindi ang isang probinsya ng gaya ni Teresita na hanggang ngayon ay hindi man lang tayo mabigyan ng apo. Ang mga salita ay tila mga palasong tumatagos sa dibdib ni Teresita, isa-isa, hanggang sa maramdaman niya ang malapot at mainit na daloy ng sakit sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay tila binuhusan ng semento, tuyo, matigas, at hindi makahinga. Ang regalong relo na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang palad at bumagsak sa malambot na alpombra. Hindi lumikha ng anumang tunog, ngunit tila isang malakas na pagsabog sa loob ng kanyang kaluluwa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya sumugod sa labas upang kumprontahin ang mag-ina. Sa halip, ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa gitna ng init ng kusina na kanina lang ay pinaglulutuan niya ng paboritong kaldereta ni Tadeo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay naging blangko habang nakatingin sa kawalan. Ang bawat dekorasyon sa bahay na maingat niyang isabit, ang bawat sulok na kanyang nilinis, ay biglang naging banyaga at mapanganib. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng matuwid. Ang sakit ay hindi na lamang nasa emosyon. Naramdaman niya ito sa kanyang mga buto, sa bawat hibla ng kanyang kalamnan na tila hinihiwalay sa isa't isa. Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging masikip, tila ninanakawan siya ng pagkakataong mabuhay. Ibinalik niya ang mga papeles sa loob ng sobre
ng may katutubong pag-iingat, gaya ng kung paano niya itinupi ang mga barong ni Tadeo tuwing umaga. Isang huling serbisyo mula sa isang asawang itinakwil bago pa man magsimula ang bagong kabanata ng taon. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang basag na plakang hindi humihinto. Ito ba ang kapalit ng lahat ng aking sakripisyo? Ito ba ang halaga ng isang babaeng nagbigay ng lahat, ngunit itinuring na wala? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pinto. Ang pagpihit ng doorknob ay tila isang babala ng huling paghuhukom. Bumukas ang pinto at pumasok si Tadeo, ang kanyang asawa, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin hanggang sa huling hininga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang gulat sa mukha ni Tadeo ay mabilis na napalitan ng isang malamig at mapanghamong titig. Nakatayo si Teresita doon, sa gitna ng kanilang silid na unti-unti nang naglalaho. Hawak ang sobrang naglalaman ng kanyang sariling pagkawasak. Sa labas, nagsimula ng magpaputok ang mga kapitbahay bilang paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, ang tanging naririnig ni Teresita ay ang paghinto ng tibok ng sarili niyang mundo. Ano ang ginagawa mo riyan? Bakit mo binubuksan ang drawer ko nang walang paalam? Ang boses ni Tadeo ay hindi nagtataglay ng kahit katiting na pagsisisi. Sa halip, puno ito ng pagkadismaya na tila ba si Teresita ang nagkasala dahil nalaman niya ang katotohanan. Humakbang siya palapit at mabilis na hinablot ang brown envelope mula sa nanginginig na mga kamay ng asawa. Ang marahas na pagkilos na yon ay lumikha ng isang matalim na tunog ng pagkiskis ng papel. Isang ingay na tila lalong nagpahirap sa paghinga ni Teresita. Nakatayo lang si Teresita, ang kanyang mga braso ay nakalaylay sa kanyang gilid, habang ang maliit na kahon ng regalo ay nananatiling nakalubog sa alpombra sa kanyang paanan. Gusto niyang magtanong, gusto niyang sumigaw at itanong kung kailan pa, paano, at bakit. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na mga labi ay isang mahinang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga paputok sa labas. Tadeo, 3 taon. 3 taon kitang pinaglingkuran. Lahat ibinigay ko. Bakit kailangang humantong sa ganito? Tumingin sa kanya si Tadeo nang may halong pandidiri. Inayos nito ang kanyang kwelyo at tumingin sa salamin. Iniiwasan ang mapanuring mga mata ng asawa. Huwag mo akong sisihin, Teresita. Tignan mo ang sarili mo. Mula nang ikasal tayo, naging mapurol ka na. Wala kang ibang alam, kundi ang gawaing bahay at ang magluto. Isang sales manager ako. Kailangan ko ng asawang kayang makisalamuha sa mga kliyente ko. Hindi yung amoy bawang at sibuyas tuwing uuwi ako. Bawat salita ni Tadeo ay tila isang patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa natitirang dignidad ni Teresita. Ang sakit ay naging isang malaking bukol sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Bago pa man siya makasagot, ang pinto ng kwarto ay muling bumukas ng malakas at pumasok si Mama Trinidad na may daladalang mapang uyam ng ngiti sa kanyang labi. Tama ang anak ko, Teresita. Huwag kang umakto na parang ikaw ang biktima rito. Ang wika ng matanda habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kanya, tila isang hayop na tinitignan ng kanyang huling-huli. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Isang hamak na anak ng magsasaka sa probinsya na pinulot namin sa hirap. Kami ang nagbihis sa'yo. Kami ang nagpakain sa'yo. Pinatira ka namin sa bahay na ito at binigyan ng pangalang Balmores. Iyan ang utang na loob na habang buhay mong dadalhin. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na tanikala na biglang pumatong sa mga balikat ni Teresita. Pakiramdam niya ay lalong lumiliit ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang paggising ng maaga upang ihanda ang lahat ng pangangailangan nila, ang pagtitiis sa mga masasakit na salita ni Trinidad sa loob ng 3 taon, ang paglimot sa sarili niyang mga pangarap
ay biglang nabura ng isang katotohanan. Para sa kanila, siya ay isang charity case lamang na maaari nilang itapon kapag wala ng pakinabang. Ma, stop it. Tapos na ang usapan. Ang malamig na putol ni Tadeo habang inilalagay ang envelope sa loob ng kanyang bag. Teresita, pirmahan mo na ang mga papel na yan bukas. Ayaw naming magkaroon ng eksena kapag dumating si Trixia. She's different. She has class. She's the woman I need to get to the top. Isang matalim na panginginig ang dumaan sa buong kalamnan ni Teresita. Ang imahe ng kanyang asawa na kasama ang ibang babae ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang dugo. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng init at pagmamahal, ay tila naging isang tuyong dahon na madaling mabasag sa isang maling hawak. Napatingin siya sa kusina, kung saan ang mesa ay puno ng mga pagkaing inihanda niya ng may pagmamahal. Ang usok mula sa mainit na kaldereta ay unti-unti nang naglalaho, sumisimbolo sa paglamig ng lahat ng kanyang nararamdaman. Walang imik na lumapit si Trinidad kay Teresita at hinawakan ang kanyang baba. Pilit na iniangat ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga paningin. Maging praktikal ka, iha. Wala kang pera, wala kang pamilyang matatakbuhan. Kung lalaban ka sa korte, sisiguraduhin naming wala kang makukuha kahit isang kusing. Umalis ka ng maayos at baka bigyan ka pa namin ng pambili ng tiket pabalik sa probinsya mo. Iyan ang huling tulong na ibibigay ng pamilyang Valmores sa'yo. Binitawan siya ni Trinidad ng may kasamang pagtulak, sapat na upang mapaupo si Teresita sa gilid ng kama. Ang bango ng pabango ni Tadeo, na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngayon ay naging isang amoy na nakakasuka. Nararamdaman niya ang pait sa kanyang dila. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkatalo. Ang bawat sulok ng bahay na itinuring niyang kanlungan ay naging isang bilangguan. Ang mga alaala ng kanilang kasal, ang mga pangakong binitiwan ni Tadeo sa harap ng dambana, lahat ay tila naging mga multo na nanunuya sa kanya sa dilim. Umalis na tayo, ma. Hayaan mo na siyang mag-isip. Wika ni Tadeo habang tinatalikuran si Teresita. Lumabas sila ng kwarto at isinara ang pinto ng may kalakasan. Isang tunog na tila naghihiwalay kay Teresita sa mundo ng mga buhay. Naiwan si Teresita sa gitna ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang sarili niyang mabilis at mababaw na paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakatikom. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang hapdi. Ngunit wala itong binatbat sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Tumingin siya sa kanyang lumang telepono na nakapatong sa side table. Ang screen nito ay umilaw, isang paalala na ang oras ay patuloy na tumatakbo kahit na ang kanyang buhay ay tila huminto na. Isang katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang isipan, tila isang tinik na hindi maalis. Kung ang lahat ng aking ibinigay ay hindi sapat, ano pa ang matitira sa akin kapag wala na silang lahat? Dahan-dahan, kinuha niya ang telepono at tinitigan ang pangalan ng kaisa-isang taong maaaring makaintindi sa kanya. Ang kanyang daliri ay nag-aalinlangan sa ibabaw ng screen, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang pumatak, isa-isa, sa ibabaw ng kumikinang na salamin ng cellphone. Ang ingay ng mundo sa labas ay tila isang malupit na biro para sa katahimikang namamayani sa loob ng silid ni Teresita. Habang ang bawat pagsabog ng kuwitis sa kalangitan ng Pasig ay nagdadala ng liwanag at hiyawan ng saya, ang bawat galaw ni Teresita sa loob ng madilim na kwarto ay puno ng bigat at pait. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Isang maletang kupas na ang kulay, ang mismong maletang dala niya noong lisanin niya ang kanilang probinsya, 3 taon na ang nakalilipas. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib habang tinitignan ang kanyang mga damit. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling blusa o ang mga bag na ibinigay ni Tadeo noong mga panahong tila mahal pa siya nito.
Tanging ang kanyang mga lumang pantalon, ilang kupas na t-shirt, at ang kanyang kaisa-isang itim na sapatos ang kanyang isinilid. Bawat tiklop ng tela ay tila isang pagtiklop din sa isang bahagi ng kanyang alaala na kailangan na niyang ibaon. Biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Ang banayad na tunog ng pag-ugong nito sa kahoy na mesa ay tila isang tawag mula sa kabilang buhay. Si Tomasina. Teresita, bakit ngayon ka lang sumagot? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Ang nag-aalalang boses ng kanyang kaibigan mula sa Singapore. May magandang balita ako. Nakahanap ako ng slot para sa isang logistics assistant dito. Pero kailangan mong magdesisyon ngayon din. Ang flight ay bukas ng umaga. Kaya mo ba? Ang lalamunan ni Teresita ay tila tinakluban ng tuyong buhangin. Tumingin siya sa pintuan ng kwarto, kung saan narinig niya ang mahinang tawanan ni Tadeo at ng kanyang ina sa sala. At pagkatapos, isang bagong tinig ang sumali sa usapan. Isang boses na mataas, malanding tumatawa, at tila may dalang lason sa bawat hagalpak. Si Trixia. Ang babaeng papalit sa kanyang pwesto, ang babaeng dinala na nila sa loob ng bahay, bago pa man siya tuluyang makaalis. Kaya ko, Tomasina, ngayon na ako aalis. Darating ako. Ang matapang na sagot ni Teresita, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Ibinaba niya ang telepono at tumayo sa harap ng salamin. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng kawalang hanggan, ngunit ngayon ay naging isang malamig at walang kwentang metal. Maingat niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng annulment papers na naiwan ni Tadeo sa mesa. Ang kinang ng ginto sa gitna ng puting papel ay tila isang mantsa sa kanyang nakaraan. Habang hinihila niya ang kanyang maleta, palabas ng kwarto, ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang pagtalon sa isang malalim na bangin. Nakita niya ang anino ni Tadeo at Trixia sa dingding ng sala, magkalapit, nagtatawanan habang umiinom ng alak. Ang amoy ng masarap na handang iniluto ni Teresita ay humahalo sa amoy ng banyagang pabango ni Trixia. Isang halo-halong amoy ng pagtataksil. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto upang magpaalam. Alam niyang ang anumang salitang lalabas sa kanyang bibig ay dudurugin lamang ng kanilang pangungutya. Pagdating niya sa harap ng malaking gate ng mga Balmores, huminto siya ng isang saglit. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa malamig at matigas na rehas ng bakal. Naramdaman niya ang magaspang na texture ng pintura, ang lamig ng gabi na nanunuot sa kanyang balat. Ito ang bahay na itinuring niyang templo, ang bahay na bawat sulok ay hiningahan niya ng pagmamahal. Isang huling haplos sa rehas, isang huling pagkilala sa sakit, bago niya tuluyang binitawan ang lahat. Sa labas ng gate, isang taxi ang naghihintay. Ang tunog ng makina nito ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali. Sumakay si Teresita at isinara ang pinto ng walang ingay. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, tumingin siya sa rearview mirror ng taxi. Sa maliit na salamin, nakita niya ang imahe ng bahay na dahan-dahang lumiliit. At sa ilalim ng liwanag ng poste sa tapat ng gate, nakita niya ang silweta ni Tadeo na lumabas sa balkonahe. Nakaangkla sa kanya si Trixia habang sabay nilang pinapanood ang makukulay na paputok sa langit. Ang huling nakita ni Teresita ay ang paghalik ni Tadeo sa noo ng babae. Ang parehong halik na dati ay para sa kanya lamang. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang pumatak ang luha. Tumingin siya sa unahan, sa madilim na kalsada na tila walang katapusan. Ang bawat putok ng kanyon sa paligid ay hindi na tunog ng selebrasyon para sa kanya, kundi tunog ng mga pader na gumuho at ng isang bagong pundasyong pilit niyang itatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang puso. Ang halumigmig ng Singapore ay sumalubong kay Teresita paglabas niya ng Changi Airport, isang init na hindi katulad ng sa Pilipinas. Kung sa Maynila ay amoy usok at pag-asa ang hangin,
Dito ay amoy kuryente, aspalto at disiplina. Sa gitna ng makukulay na ilaw at naglalakihang mga gusali, naramdaman ni Teresita ang kanyang sarili na tila isang maliit na langgam na naliligaw sa isang napakalaking kagubatan ng semento. Teresita, dito! Ang sigaw ni Tomasina habang kumakaway sa malayo. Agad siyang nilapitan ng kaibigan at mahigpit na niyakap. Salamat at nakarating ka ng ligtas. Huwag kang mag-alala, dito sa Singapore, hanggat masipag ka, hindi ka magugutom. Pero kailangan mong ihanda ang sarili mo dahil walang puwang dito ang mahina ang loob. Sumakay sila sa isang maliit na taxi patungo sa Geylang kung saan matatagpuan ang maliit na silid na inuupahan ni Tomasina. Habang tumitingin sa bintana, pinagmamasdan ni Teresita ang maayos na kalsada at ang mga taong naglalakad ng mabilis. Bawat isa ay tila may mahalagang patutunguhan. Samantalang siya, ang tanging dala ay isang maletang naglalaman ng mga labi ng kanyang nakaraan. Pagpasok nila sa silid, ang amoy ng lumang kahoy at panlinis na kemikal ang sumalubong sa kanya. Ang kwarto ay sapat lamang para sa 2 maliit na papag at isang mesang gawa sa plastik. Ito ay malayo, napakalayo sa malawak at magarang master's bedroom niya sa Pasig na may sariling walk-in closet at malambot na carpet. Ngunit sa kabila ng liit niyon, naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang ginhawa. Ang hangin dito ay hindi lason at ang bawat sulok ay walang bakas ng pangungutya ni Mama Trinidad. Ito lang muna ang makakaya natin, ha? Wika ni Tomasina habang inilalapag ang maleta ni Teresita. Magpahinga ka na. 5:00 ng madaling araw ang pasok natin sa warehouse bukas. Logistics ito, Teresita. Mabigat ang trabaho, puro karton at listahan. Pero ito ang simula ng kalayaan mo. Nang makaalis si Tomasina upang bumili ng hapunan, naupo si Teresita sa gilid ng kanyang kama. Ang tunog ng pag-ikot ng lumang electric fan sa itaas ay tila isang malungkot na uyayi. Binuksan niya ang kanyang pitaka at inilabas ang isang maliit, lukot-lukot na litrato ng kanyang ina. Hinaplos niya ang mukha ng ina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang pumatak sa ibabaw ng plastik na takip ng litrato. Nandito na ako, ang pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag sa gitna ng katahimikan. Wala na akong asawa, wala na akong bahay. Pero pangako ko sa'yo, hindi ako susuko. Papatunayan ko sa kanila na hindi ako ang basurang itinapon nila sa kalsada. Ang unang gabi niya sa dayuhang bansa ay puno ng matinding pangungulila. Bawat tunog ng sasakyan sa labas, bawat hiyawan ng mga tao sa kalsada ng Geylang ay tila nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa lahat ng bagay na pamilyar sa kanya. Kinapa niya ang kanyang leeg, hinahanap ang kwintas na dati niyang suot, ngunit naalala niyang isinanlanan niya iyon upang may madagdag sa kanyang pamasahe. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, nakatayo na si Teresita sa harap ng isang napakalaking warehouse sa Jurong. Ang tunog ng mga forklift na naglalakbay sa semento at ang sigawan ng mga trabahador sa iba't ibang wika ay tila isang malakas na kulog na gumigising sa kanyang natutulog na diwa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang isinusuot ang makapal na gloves at ang safety vest. Teresita Valmores, ang isang malamig at baritonong boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon siya at nakita ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng maayos na polo shirt at may hawak na clipboard. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na sumusuri sa bawat galaw ni Teresita. Walang nangiti sa kanyang labi, tanging isang seryosong ekspresyon na tila ba tinitimbang ang kanyang halaga. Siya si Teodoro, ang head ng operations ng warehouse. Opo, ako po, sagot ni Teresita. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Tiningnan ni Teodoro si Teresita mula ulo hanggang paa bago tumingin muli sa kanyang listahan. You look too fragile for this job, Miss Valmores. Dito, hindi kami tumatanggap ng mabagal.
Ang bawat segundong nawawala ay katumbas ng perang nawawala sa kumpanya. You are doing it all wrong. Simulan mo sa pag-aayos ng postura mo. Sumunod ka sa akin. Ang bawat hakbang ni Teodoro ay mabilis at puno ng awtoridad, habang si Teresita ay pilit na sumasabay. Bit-bit ang kanyang kaba at ang determinasyong huwag magpadala sa takot. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay humahalo sa init ng kanyang katawan mula sa pagmamadali. Isang pakiramdam na tila naghahanda sa kanya sa isang matinding laban na hindi niya inaasahan. Ang bawat segundo sa loob ng warehouse ng hurong ay tila isang mabigat na hampas ng martilyo sa katawan ni Teresita. Hindi biro ang bilis ng galaw ng mga tao rito. Para silang mga bahagi ng isang malaking makina na walang kapag-uran. Sa gitna ng ingay ng mga gulong ng forklift na dumadausdo sa semento at ang paulit-ulit na tunog ng mga barcode scanner, nakatayo si Teresita sa harap ng isang tumpok ng mga mabibigat na karton na kailangang ilipat at ayusin. Miss, Valmores, huli ka na ng 5 minuto sa schedule mo. Ang sabi ko, ang bawat kahon ay dapat nasa tamang palet bago mag-alas 10. Kung ganito ka kabagal, baka mas mabuting bumalik ka na lang sa Pilipinas at mag-asikaso ng gawaing bahay. Ang tinig ni Teodoro ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga industrial aircon ng warehouse. Nakatayo siya sa itaas ng metal na plataporma, nakatingin pababa kay Teresita habang ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha, isang pagpapakita ng awtoridad na tila walang puwang para sa pagkakamali. Hindi sumagot si Teresita. Sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa magaspang na karton. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang mga daliri. Ang mga sugat na dulot ng pagkuskus ng matatalas na kanto ng mga kahon sa kanyang balat na hindi sanay sa ganitong uri ng hirap. Ang kanyang mga kuko ay nagnunugat na at ang pawis ay gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya binitiwan ang kanyang ginagawa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na walang luhang papatak sa harap ng lalaking ito. Matapos ang 8 oras na walang humpay na pagtatrabaho, dinala ni Teresita ang kanyang pagod sa isang malapit na hawker center. Ang amoy ng Hainanese chicken at laksa ay humahalo sa ingay ng mga nag-uumpugang kutsara at tinidor sa mga lamesang plastik. Habang naglalakad siya bitbit ang kanyang baso ng tubig, napansin niya ang isang matandang babae na nahulog ang kanyang maliit na pitaka. Nagkalat ang mga barya sa semento, lumilikha ng isang marahan at tila musikang tunog ng metal sa gitna ng kaguluhan. Agad na lumapit si Teresita. Kahit na kumakirot ang kanyang likod sa bawat pagyuko, maingat niyang pinulot ang bawat barya at inabot ito sa matanda. Maraming salamat, iha. Mukhang pagod na pagod ka. Wika ng matanda sa malambot na Tagalog. Siya si Lola Esmeralda, isang Pilipinang matagal na ring naninirahan sa Singapore. Inabutan niya si Teresita ng isang tasang mainit na tsaa. Inumin mo ito. Ang mainit na tsa ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa pusong nanlalamig. Naupo sila at sa loob ng ilang minuto, naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang ginhawa. Ikinuwento niya ang hirap ng trabaho at ang takot na baka hindi siya magtagumpay. Tinitigan siya ni Lola Esmeralda ng may malalim na pag-unawa. Tandaan mo ito, Teresita. Ang mga luha ay hindi dapat inuubos sa mga taong hindi marunong umiyak para sa'yo. Ang mga sugat sa iyong kamay ay magiging peklat. At ang mga peklat na iyan ang magpapatunay na mas matibay ka kaysa sa anumang bagyong dumaan sa buhay mo. Ang mga salita ni Lola Esmeralda ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Teresita. Nang bumalik siya sa warehouse ng gabing iyon upang kunin ang kanyang nakalimutang jacket, nakita niya si Teodoro na nakatayo sa harap ng kanyang workstation. Madilim na ang paligid, tanging ang mga emergency light na lamang ang nagbibigay ng kakaunting liwanag. Nakita ni Teodoro ang mga manuals at logistics handbook na maingat na inilabas ni Teresita sa gilid ng kanyang mesa. May mga sulat sa gilid ng mga pahina,
mga obserbasyon at ideya kung paano mapapabilis ang proseso ng pag-aayos ng mga kargamento. Isang lihim na paghanga ang dumaan sa mga mata ni Teodoro. Hindi niya inaasahan na ang babaeng akala niya ay mahina ay may taglay na ganitong uri ng dedikasyon. Hindi ko alam na nag-aaral ka pa pagkatapos ng shift mo. Wika ni Teodoro mula sa dilim na ikinagulat ni Teresita. Gusto ko lang pong maging mahusay sa ginagawa ko, sir. Sagot ni Teresita habang mabilis na nililigpit ang kanyang mga gamit. Humarap si Teodoro sa kanya at sa pagkakataong ito, tila naglaho ang lamig sa kanyang boses. Ang husay ay hindi nakukuha sa isang gabi, Miss Valmores. Pero ang determinasyon ng nagdadala sa atin sa tuktok. Bukas, ipakita mo sa akin kung ano ang natutunan mo sa mga manual na yan. Pag-uwi ni Teresita sa kanilang inuupahang kwarto, sinalubong siya ni Tomasina na may hawak na telepono. Ang mukha ng kanyang kaibigan ay puno ng pag-aalala. Teresita, tumawag ang kapatid ko sa Pilipinas. Nagpunta raw si Tadeo sa lumang bahay ng nanay mo sa probinsya. Hinahanap niya ang mga orihinal na titulo ng lupa na nakapangalan sa'yo. Mukhang may balak silang isangla ang mga ito para sa bagong negosyo nila. Ang pangalang Valmores ay muling gumambala sa kapayapaang pilit na itinatayo ni Teresita. Naramdaman niya ang muling paghapdi ng kanyang mga sugat sa kamay, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa katotohanang kahit nasa ibang bansa na siya, pilit pa rin siyang hinahabol ng kasakiman ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Hanggang kailan niya magagawang protektahan ang natitirang yaman ng kanyang pamilya mula sa malayo? Ang screen ng telepono ni Teresita ay muling nag-ilaw sa gitna ng dilim. Nagpapakita ng isang mensaheng tila isang lason na pilit pumapasok sa kanyang bagong buhay. Teresita, nasaan ang mga titulo ng lupa sa probinsya? Huwag kang maging madamot. Para ito sa kinabukasan ng pamilya Valmores. Ipadala mo agad ang mga dokumento. Ang mga salita ni Tadeo ay walang bahid ng pangungumusta, tanging utos at panunumbat. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresita. Dahan-dahan, sa halip na sumagot, ay pinindot niya ang delete button at tuluyang hinarangan ang numero ng asawa. Ang bawat letra ng pangalang Tadeo ay naglaho sa kanyang paningin, kasabay ng isang pangako sa sarili na hinding-hindi na muling magiging alipin ng kanilang kasakiman. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa mga makakapal na libro tungkol sa supply chain management at inventory logistics na nakapatong sa kanyang maliit na mesa. Ang bawat pahina ay tila isang hagdan na pilit niyang inaakyat upang makalayo sa putikan ng nakaraan. Sa kabilang dako ng dagat, sa loob ng magarang sala ng mga Balmores sa Pasig, ay tila may isang pagdiriwang na nagaganap. Nakasuot si Trixia ng isang pulang bestido na hapit sa kanyang katawan. Habang may hawak na baso ng alak, inilapag niya ang isang makulay na brochure ng Blue Water Residences sa harap ni Tadeo at ni Mama Trinidad. Hon, ito na ang pagkakataon natin. Kapag nag-invest tayo rito, dodoble ang pera natin sa loob lang ng 6 na buwan. Isang pirma mo lang sa sangla ng bahay na ito at magiging bilyonaryo na tayo. Ang malambing na bulong ni Trixia habang hinahaplos ang balikat ni Tadeo. Nag-aalinlangan si Tadeo. Pero Trixia, ito na lang ang natitirang ari-arian namin. Paano kung magkaroon ng problema? Agad na sumingit si Mama Trinidad. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasakiman. Ano ka ba, Tadeo? Huwag kang maging duwag gaya ni Teresita. Si Teresita, hanggang pambahay lang ang utak niyon, walang ambisyon. Pero tignan mo si Trixia, may class, may koneksyon, at alam ang pasikot-sikot sa negosyo. Ito ang asawang karapat-dapat sa isang Balmores. Isangla mo na ang bahay, ako ang bahala sa lahat. Dahil sa panunulsol ng ina at sa matatamis na salita ni Trixia, nabulag si Tadeo sa katotohanan. Hindi niya napansin ang palihim na sulyap ni Trixia
sa kanyang telepono. Isang ngiting mapangapi na tila ba isang mangangaso na nakahuli na ng kanyang biktima. Bumalik ang eksena sa Singapore, sa loob ng malamig na warehouse sa Jurong. Isang buwan na ang nakalipas at hindi na si Teresita ang babaeng laging nakayuko at natatakot sa sariling anino. Nakasuot na siya ng mas maayos na uniforme at may hawak na sariling clipboard. Pinatawag siya ni Teodoro sa kanyang opisina. Miss Valmores, napanood ko ang ginawa mong pag-aayos sa inventory system ng Section B. Nakatipid ang kumpanya ng 20% sa oras ng loading dahil sa mungkahi mo. Wika ni Teodoro habang binabasa ang report. Inangat niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresita ang isang bahagyang nangiti sa mga labi nito. Dahil dyan, formal kitang itinatatalaga bilang warehouse supervisor. May kaakibat itong aumento sa sweldo at sariling team na pamumunuan. Ang puso ni Teresita ay tila gustong lumundag sa tuwa. Naramdaman niya ang init ng tagumpay na dumadaloy sa kanyang mga ugat, sa bawat sugat at nagnunugat na daliri na tiniis niya sa mga nakaraang linggo. Ito na ang kabayaran. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na kinilala ang kanyang halaga hindi bilang isang asawa o katulong, kundi bilang isang individual na may kakayahan. Matapos ang trabaho, dinala ni Teresita ang kanyang sarili sa isang butik. Binili niya ang kanyang unang formal na suit, isang kulay asul na kasuotan na nagpapakita ng kanyang pagiging propesyonal. Habang tinitignan ng kanyang sarili sa malaking salamin ng butik, hindi na niya makilala ang babaeng umiiyak sa Pasig. Ang kanyang mga mata ay may kislap na ng determinasyon at ang kanyang tindig ay tuwid na. Tila isang puno na hindi na basta-basta matitibag ng hangin. Nang gabing iyon, bumalik si Teresita sa opisina upang tapusin ang ilang papeles. Biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa bubungang yari sa metal ay tila isang mabilis na tambol na naghihiwalay sa kanila sa ingay ng mundo. Naiwan silang dalawa ni Teodoro sa loob ng tahimik na opisina. Tumayo si Teodoro mula sa kanyang mesa at lumapit sa bintana. Pinagmamasdan ng dilim at ang malakas na buhos ng ulan. Lumingon siya kay Teresita at sa ilalim ng madilim na ilaw ng opisina, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May isang kakaibang tensyon sa hangin. Hindi tensyon ng trabaho, kundi isang malalim na pag-unawa sa pagitan ng dalawang kaluluwang tila nakatagpo ng kapayapaan sa gitna ng unos. Minsan, ang ulan ay hindi dumarating para sirain ang ating plano, kundi para linisin ang daan para sa bagong simula. Ang mahinang wika ni Teodoro, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa gitna ng lamig. Nanatiling tahimik si Teresita, ngunit ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga mukha, habang ang sikreto ng kanilang mga nararamdaman ay nananatiling nakatago sa ilalim ng bawat patak ng ulan. Ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas ng bintana ay tila isang musikang nagpapatulog sa buong hurong. Ngunit sa loob ng opisina ng warehouse, ang bawat segundo ay puno ng isang uri ng katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakakapagpagaan ng loob. Ang malamig na hanging nanggagaling sa aircon ay humahalo sa amoy ng lumang papel at ang bango ng bagong gawang kape na inilapag ni Teodoro sa harap ni Teresita. Uminom ka muna, Miss Valmores. Masama ang magtrabaho ng walang laman ang tiyan, lalo na't ganito kalakas ang ulan sa labas. Ang malambot na wika ni Teodoro. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng talim at utos, ngayon ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa pagod na diwa ni Teresita. Hinawakan ni Teresita ang mainit na baso. Ang init niyon ay gumapang mula sa kanyang mga palad patungo sa kanyang buong katawan. Tila ba dahan-dahang tinutunaw ang yelong bumalot sa kanyang puso sa loob ng maraming taon.
Salamat po, Sir Teodoro. Sanay lang po talaga akong tapusin ang lahat bago umuwi. Ayaw ko pong may naiiwan na obligasyon. Naupo si Teodoro sa tapat niya, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang taong handang makinig. Bakit parang lagi kang nagmamadali, Teresita? Para bang tumatakbo ka palayo sa isang bagay na natatakot kang maabutan ka? Huminga ng malalim si Teresita. Tumingin siya sa itim na likido sa loob ng kanyang baso. Pinagmamasdan ang sariling refleksyon na tila naglalaho sa bawat galaw ng kape. Dahil wala na po akong babalikan, sir, ang bawat hakbang ko pasulong ay ang tanging paraan para hindi ako lamunin ng nakaraan. Minsan po, ang pagiging abala ang kaisa-isang gamot para hindi maramdaman ang hapdi ng pagkakaitapon. Hindi nagsalita si Teodoro ng ilang sandali. Ang kanyang titig ay puno ng matinding respeto, isang uri ng pagtingin na hindi kailanman nakuha ni Teresita mula kay Tadeo. Sa mga mata ni Teodoro, hindi siya isang walang silbing asawa, kundi isang babaeng may taglay na pambihirang lakas. Hindi ka itinapon, Teresita. Pinakawalan ka ng tadhana para mahanap mo ang tunay mong halaga, ang mahinang tugon ng lalaki. Ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa ginto ay karaniwang mas pinipili ang mga batong kumikinang lang sa una pero walang laman sa loob. Naramdaman ni Teresita ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Teodoro ay tila isang gamot na itinatapal sa kanyang mga sugat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya. Ligtas na magpakita ng kahinaan, ligtas na maging sarili niya. Nang magdesisyon silang umuwi, dahil sa gabi na, tumayo si Teodoro at kinuha ang kanyang malaking itim na payong. Sabay na tayo hanggang sa istasyon ng MRT. Masyadong malakas ang hangin, baka tangayin ka. Naglakad sila sa ilalim ng iisang payong. Ang tunog ng ulan na tumatama sa telang itim ay lumilikha ng isang maliit at pribadong mundo para sa kanilang dalawa. Dahil sa kipot ng espasyo, naramdaman ni Teresita ang bahagyang pagdampi ng braso ni Teodoro sa kanyang balikat. Ang amoy ng mamahaling pabango nito, isang halo ng amoy ng kahoy at sariwang hangin, ay naging isang pamilyar at nakaka-relax na amoy para sa kanya. Sa loob ng mabilis na tren, habang nakatayo sila sa gitna ng maraming tao, dahan-dahang sumandal ang ulo ni Teresita sa balikat ni Teodoro. Isang maingat na pagkilos, isang tahimik na paghingi ng pahinga. Hindi siya itinulak ng lalaki. Sa halip, naramdaman niya ang marahang pagpapatong ng kamay ni Teodoro sa kanyang likuran. Tila sinasabi sa kanya na hindi na siya mag-iisa sa kanyang laban. Ang sandaling iyon ay walang kahalayan. Tanging dalawang kaluluwang nagbibigay ng init sa isa't isa sa gitna ng malamig na gabi. Nang makarating si Teresita sa kanyang maliit na kwarto, ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi pa rin nawawala. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naputol nang buksan niya ang kanyang laptop upang i-check ang mga balita sa Pilipinas. Ang bawat letra sa headline ng isang business news site ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kamalayan. Breaking! Blue Water Residences investment firm collapses. Thousands of investors fear total loss of assets. Napatakip ng bibig si Teresita. Ang pangalan ng kumpanyang yon ay ang eksaktong kumpanyang paulit-ulit na binabanggit sa mga nakaw na usapan ni Tadio at Trixia bago siya umalis. Ang matinding kaba ay lumukob sa kanya, hindi dahil sa awas sa pamilya Balmores, kundi dahil sa katotohanang ang karma ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Narinig niya ang malakas na pagtibok ng sariling puso sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang pagbagsak ng mga pangarap ni Tadeo ay nagsimula na, at ang kaisa-isang bahay na itinuring niyang tahanan ay malamang nakasama na sa mga lalamunin ng utang. Ang loob ng boardroom ng kumpanya sa Singapore ay balot ng isang mabigat na katahimikan. Sa gitna ng mahabang mesang gawa sa madilim na kahoy, nakatayo si Teresita. Nakasuot siya ng kanyang bagong asul na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga mata
ay diretsyong nakatingin sa mga board of directors. Wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang bawat slide ng kanyang presentation ay tila isang matibay na bala ng katotohanan at solusyon para sa kumpanya. Ang logistics ay hindi lamang tungkol sa paglilipat ng mga kahon. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Ang malinaw at matikas na wika ni Teresita sa wikang Ingles. Sa pamamagitan ng bagong sistemang inilatag ko, hindi lamang natin mapapabilis ang loading, kundi maililigtas din natin ang kumpanya sa banta ng pagkalugi sa gitna ng krisis sa pandaigdigang supply chain. Nang matapos ang kanyang huling salita, ang katahimikan ay dahan-dahang napalitan ng tunog ng nag-uumpugang mga palad. Ang bawat miyembro ng board ay tumatango ng may paghanga. Si Teodoro, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay tumayo ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding pagmamalaki. Isang pagtingin na nagsasabing, alam niyang kaya ito ng babaeng nasa harap niya. Gentlemen, naniniwala ako na natagpuan na natin ang karapat-dapat na mamuno sa ating expansion sa Southeast Asia. Ang deklara ni Teodoro, ang boses ay puno ng autoridad. Miss Teresita Valmores, formal ka naming hihirangin bilang Regional Director para sa Pilipinas. Isang mabilis na pintig ng puso ang naramdaman ni Teresita. Ang titulong Regional Director ay hindi lamang isang posisyon. Ito ay isang korona para sa lahat ng kanyang paghihirap. Isang patunay na ang babaeng itinuring na basahan sa Pasig ay isa na ngayong reyna sa sarili niyang larangan. Bago ang kanyang nakatakdang paglipad pabalik ng Maynila, dinala ni Teresita ang kanyang sarili sa maliit na tahanan ni Lola Esmeralda. Ang amoy ng sampagita at insenso sa loob ng bahay ng matanda ay tila isang yakap ng nakaraan. Naupo sila sa maliit na veranda habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Iha, masaya ako para sa'yo, wika ni Lola Esmeralda habang hinahawakan ang kamay ni Teresita. Ngunit tandaan mo, ang pagbabalik mo ay hindi para maghasik ng galit. Ang tunay na tagumpay ay ang makita mo silang muli at maramdaman na wala na silang kapangyarihan na saktan ka. Inilabas ng matanda ang isang maliit na pilos na kahon. Sa loob nito ay isang antigong hairpin na gawa sa pilak at may disenyong tila isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng tinik. Isuot mo ito. Ang pilak ay lalong kumikinang kapag kinikiskis at pinapainit. Gaya mo, Teresita. Isinuot ni Teresita ang hairpin sa kanyang buhok. Tinitignan ang sarili sa maliit na salamin. Ang kinang niyon ay tila isang liwanag na nagmumula sa kanyang kalooban. Buo na ang kanyang loob. Tatanggapin niya ang posisyon, hindi para sa paghihiganti, kundi para tuluyan ng isara ang pinto ng kanyang nakaraan. Nang bumalik siya sa opisina upang ayusin ang huling mga legal na dokumento bago ang kanyang biyahe, sinalubong siya ng head ng legal team ng kumpanya. Inilapag nito ang isang listahan ng mga ari-arian na kailangang i-liquidate at i-foreclose ng kumpanya bilang bahagi ng kanilang expansion sa Pilipinas. Direktor, narito ang mga listahan ng mga kumpanya at individual na hindi na makabayad sa kanilang mga utang sa mga bangkong binili na natin ng assets. Paliwanag ng abogado. Kailangan nating simulan ang proseso ng pagbawi sa mga ari-arian nila upang maibalik ang puhunan ng kumpanya. Dahan-dahang binasa ni Teresita ang mga pangalan sa listahan. Ang kanyang paningin ay huminto sa isang pamilyar na address sa Pasig at ang pangalan ng may-ari na nakasulat sa itim na tinta, Tadeo Valmores. Naramdaman ni Teresita ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang tadhana ay tila may sariling paraan ng pagbibigay ng hustisya. Ang kaisa-isang bahay na itinuring niyang tahanan, ang bahay kung saan siya pinalayas at inalipusta, ay ang unang ari-arian na kailangan niyang bawiin sa ilalim ng kanyang bagong kapangyarihan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang nakatitig sa pangalan ni Tadeo. Ano ang gagawin mo, Teresita,
Kapag ang taong sumira sa'yo ay nasa paanan mo na at ang hawak mong bolpen ang magdedesisyon kung may matitirahan pa ba sila bukas, ang hangin sa loob ng sala ng mga Balmores sa Pasig ay hindi na amoy mamahaling pabango at masarap na handa. Ngayon, ang bawat sulok ay tila binabalot ng amoy ng pagkabulok, amoy ng mga pangarap na nauwi sa abo at mga luhang puno ng pagsisisi. Ang mga dekorasyong inilagay ni Trixia ay nakasabit pa rin, ngunit ang mga ito ay tila mga multong nanunuya sa katahimikan ng bahay. Wala na Tadeo, wala na ang lahat. Ang hysterical na sigaw ni Mama Trinidad habang pilit na binubuksan ng vault sa loob ng kwarto. Ang tunog ng mabilis at mabigat na paghinga ng matanda ay humahalo sa kalansing ng mga susi na paulit-ulit niyang sinusubukang isusi. Ngunit walang laman ang loob niyon. Ang vault na dati ay naglalaman ng mga alahas at titulo ay tila isang hungkag na kabaong. Nakatayo si Tadeo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay blangko at ang kanyang mukha ay hulas na sa puyat at takot. Ang kanyang mamahaling polo ay lukot-lukot na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang liham mula sa bangko. Ang bawat letra sa dokumentong iyon ay tila isang hatol ng bitay. Foreclosure notice. Trixia. Nasaan si Trixia? Ang pabulong na tanong ni Tadeo. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto nila, hinahanap ang babaeng nagpangako sa kanya ng langit. Ngunit pagbukas niya ng mga aparador, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mga bakanteng sabitan at ang amoy ng banyagang pabango na tila unti-unti nang naglalaho. Wala na ang mga maleta ni Trixia. Wala na ang mga mamahaling damit na binili ni Tadeo para rito gamit ang perang dapat ay para sa kanilang kinabukasan. Ang babaeng sinasabi ni Mama Trinidad na may class at higit pa kay Teresita ay tumakas na. Tangay ang lahat ng natitirang yaman ng pamilya Balmores. Ang tanga mo, Tadeo, napakabobo mong anak. Ang bulyaw ni Trinidad habang mabilis na naglalakad patungo sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay tila isang basag na salamin sa tindi ng galit at takot. Sinunod mo ang lahat ng gusto ng babaeng yan. Ipinagpalit mo ang maayos at tapat na asawa sa isang ahas. Isang diamante ang itinapon mo para lang sa isang pirasong basag na kristal na kumikinang lang sa una. Isang matalim na ironiya ang bumingay sa pandinig ni Tadeo. Ma, ikaw ang nagsabi sa akin na walang kwenta si Teresita. Ikaw ang nagpumilit na isanla ang bahay na ito para sa investment ni Trixia. Ngayon, isisisi mo sa akin ang lahat. Ang mag-ina ay nagsimulang magsisihan. Ang kanilang mga tinig ay nag-uumpugan sa pader ng bahay na dati ay puno ng pagmamalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, napatigil sila nang marinig ang isang marahan ngunit awtoritadong katok sa kanilang malaking gate. Ang tunog ng bakal na tinatamaan ng matigas na bagay ay tila isang babala ng huling paghuhukom. Lumabas si Tadeo nang may mabibigat na hakbang. Sa labas ng gate, nakatayo ang isang lalaking nakauniporme ng isang internasyonal na kumpanya ng real estate at logistics. May hawak itong clipboard at isang formal na dokumento. Mr. Tadeo Balmores, ako po ay kinatawan ng Villa Corta International Holdings. Ang kumpanya po namin ang nakabili ng inyong mga utang at assets mula sa bangko. Narito po ang formal na notice of eviction. Mayroon na lamang po kayong 72 oras upang lisanin ang bahay na ito bago namin formal na selyuhan ang ari-arian. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa naglalagablab na galit ni Tadeo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod hanggang sa hindi na niya kayang itayo ang sarili. Napaupo siya sa semento ng kanyang garahe. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa logo ng kumpanya na nakatatak sa dokumento. Isang logo na mukhang pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Sa loob ng bahay, napahagulgol si Trinidad. Ang matandang dati ay napakataas ng lipad, ngayon ay nakaluhod sa sahig, habang hinahaplos ang mga muebles na mawawala na sa kanila.
Ang bawat sulok ng bahay na nilinis at inalagaan ni Teresita sa loob ng 3 taon ay tila bumabawi na sa kanila. Ang katahimikan ay naging masakit at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paalala na wala na silang matatakbuhan. Tumingin si Tadeo sa langit. Ang asul na kalangitan ay tila nanunuya sa kanyang kahinaan. Naalala niya ang gabi ng bagong taon. Ang gabi kung kailan niya pinalayas ang isang babaeng tanging ang mahalin lang siya ang alam gawin. Isang malalim na pagsisisi ang gumuhit sa kanyang puso. Isang huli ng pagkilala sa kanyang naging pagkakamali. Teresita, ang pabulong niyang tawag, ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng mga sasakyang dumadaan sa labas. Ngunit walang Teresitang sumagot. Walang Teresitang lalabas mula sa kusina upang bigyan siya ng tubig at sabihing magiging maayos din ang lahat. Ang tanging natira kay Tadeo ay ang malamig na papel ng pagkatalo at ang imbitasyong makipagkita sa bagong regional director ng kumpanya upang magsumamo ng palugit. Isang direktor na hindi niya alam na ang tanging layunin ay ang panoorin ang kanyang ganap na pagbagsak. Ang ugong ng makina ng eroplano ay dahan-dahang napalitan ng pamilyar na init ng hanging lulan ng Manila. Mula sa bintana ng business class cabin, pinagmamasdan ni Teresita ang naglalakihang mga gusali at ang tila mga maliliit na langgam na sasakyang bumabagtas sa kalsada ng Maynila. 3 taon na ang nakalilipas mula nang lisanin niya ang lupang ito, bitbit ang isang basag na puso at isang maletang puno ng pait. Ngayon, ang kanyang pagbabalik ay hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng muling binuo ang sarili mula sa sariling mga abo. Pagbaba niya sa Naya, isang pangkat ng mga lalaking nakabarong at may hawak na karatula ng kumpanya ang sumalubong sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nag-iisa sa dulo ng pila ng taxi. Nakasuot siya ng isang puting suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling sunglasses. Welcome back, Director Valmores. Ang bati ng kanyang head of security habang kinukuha ang kanyang dalahalaga. Ngumiti ng tipid si Teresita. Salamat. Dumiretso na tayo sa opisina sa BGC. Marami tayong kailangang tapusin bago matapos ang araw. Sa loob ng isang itim at makintab na sasakyan, nadaraanan niya ang mga pamilyar na kalsada ng Pasig. Bawat kanto ay may dalang alaala. Ang palengke, kung saan siya namimili ng paboritong pagkain ni Tadeo. Ang simbahan, kung saan siya nanalangin na sana ay magbago ang kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdudulot ng hapdi. Para na lamang silang mga lumang pahina ng isang aklat na tapos na niyang basahin. Pagdating niya sa Bonifacio Global City, BGC, ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa makinis at mamahaling marmol na sahig ng lobby ay tila isang mabilis na tambol na nagpapahayag ng kanyang pagdating. Ang mga empleyado ay dahan-dahang humihinto sa kanilang ginagawa. Yumuyuko ng may matinding respeto sa babaeng balita sa buong industriya na the Iron Lady of Logistics. Good morning, ma'am. Ang sabay-sabay na bati ng mga staff sa loob ng opisina. Pumasok si Teresita sa kanyang corner office. Ang malaking bintana na yari sa salamin ay nagpapakita ng buong skyline ng Kalakhang, Maynila. Naupo siya sa kanyang upuang gawa sa katad. Nararamdaman ang lamig ng aircon na humahalo sa amoy ng mga bagong kagamitan. Inilapag ng kanyang sekretarya ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. Direktor, narito po ang listahan ng mga appointment nyo para sa hapon na ito. Kasama na po rito ang mga kinatawan ng mga kumpanyang humihiling ng loan restructuring at mga apela para sa foreclosure stays. Paliwanag ng sekretarya. Dahan-dahang binuksan ni Teresita ang folder. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa isang partikular na pangalan. Tadeo Valmores. Appointment. 2:00 ng hapon. Naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang sarili.
Wala ang galit na dati ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Wala ang takot na dati ay nagpapanginig sa kanyang boses. Ang tanging naroroon ay isang malamig na determinasyon. Tumingin siya sa bintana. Pinagmamasdan ng mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa langit. Naalala niya ang bawat luha na pumatak sa warehouse ng Singapore. Ang bawat sugat sa kanyang kamay na tiniis niya para lang marating ang kinatatayuan niya ngayon. Direktor, handa na po ba kayo? Tanong ng sekretarya nang mapansing natigilan ng kanyang boss. Oo, siguraduhin mong lahat ng dokumento ng utang ng pamilya Valmores ay nakahanda na sa ibabaw ng mesa ko. Ang mahinang sagot ni Teresita, ang boses ay kasing talim ng isang labaha. Gusto kong makita ang bawat sentimong nawala sa kanila dahil sa sarili nilang kasakiman. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na kayang saktan ng sinuman. Ang tunog ng pag-ikot ng kanyang relo ay tila isang babala para sa mga taong nasa labas ng kanyang pinto. Ang oras ng paniningil ay dumating na at ang tadhana ay hindi marunong magpatawad sa mga taong nambulag sa katotohanan. Maya-maya pa, ang intercom sa kanyang mesa ay naglabas ng isang mahinang tunog. Direktor, narito na po ang kliyenteng nagmamakaawang ma-extend ang deadline ng foreclosure nila. Pinapapasok ko na po ba sila? Huminga ng malalim si Teresita. Inayos niya ang kanyang antigong hairpin na pilak. Tinitiyak na ito ay nakatusok ng maayos sa kanyang buhok, gaya ng isang korona. Papasukin mo sila. Ang utos niya. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hanging sumalubong sa mga taong nasa labas, naghahanda para sa isang paghaharap na babago sa buhay ng lahat. Ang lamig ng aircon sa loob ng lobby ng gusali sa BGC ay tila nanunuot sa buto ni Tadeo at Mama Trinidad. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanilang mga noo. Nakatayo sila sa gitna ng makintab na sahig na gawa sa puting marmol. Ang kanilang mga anino ay tila mga banyagang naliligaw sa isang mundo ng karangyaan. Nakasuot si Tadeo ng kanyang lumang barong na may bahagyang mantsa ng paninilaw sa kwelyo, habang si Trinidad ay pilit na inaayos ang kanyang kupas na bestido. Sinusubukang itago ang katotohanang ang kanilang yaman ay matagal nang nilamon ng utang. Naupo sila sa waiting area sa ibabaw ng mga upuang gawa sa mamahaling katad. Tumingin si Trinidad sa paligid, sa mga naglalakihang painting, sa mga fountain na lumilikha ng banayad na tunog ng umaagos na tubig, at sa mga taong naglalakad ng mabilis habang may hawak na mga high-end na laptop. Ang bawat sulok ng opisina ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na itinapon niya dahil sa sariling kasakiman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang luma at gasgas na bag. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan na ng isang matinding hiya na tila dumidikit sa kanyang balat gaya ng malagkit na putik. Tadeo, ayusin mo ang pagsasalita mo mamaya sa direktor. Ang pabulong na utos ni Trinidad, ang boses ay wala na ang dating talim. Kailangang makuha natin ang loob niya. Sabihin mo, may pamilya tayong itinataguyod. Magmakaawa ka kung kailangan. Lumapit si Tadeo sa harap ng mesa ng sekretarya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang pamilyar na ngiti. Ang ngiting dati ay ginagamit niya upang mambola ng mga kliyente at upang paikutin si Teresita. Miss, baka naman pwedeng malaman kung sino ang regional director niyo. Baka kilala ko siya, baka pwede kaming mag-usap bilang magkaibigan para mapabilis ang proseso ng aming extension. Tiningnan lamang siya ng sekretarya ng may malamig at propesyonal na ekspresyon. Hindi ito natinag sa kanyang mga banat. Mr. Valmores, ang aming direktor ay isang napakaabalang tao. Lahat ng desisyon niya ay base sa datos at hindi sa personal na ugnayan. Maupo na lang po kayo at hintayin ang inyong tawag. Bumalik si Tadeo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang balikat ay bagsak na at ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Pinag-aaralan niya ang mga dokumento ng foreclosure sa kanyang kandungan
Ang bawat numero ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang kamalayan. Handa na siyang isuko ang lahat, ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan, ang kanyang natitirang pagkatao, kapalit lamang ng ilang buwang palugit. Ang lalaking dati ay naglalakad ng may mataas na noo ay mukhang isang basang sisiw na nanginginig sa gitna ng bagyo. Napansin ni Tadeo ang isang maliit na dumi sa kanyang sapatos. Kinuha niya ang kanyang panyo at pilit na pinunasan yon. Isang huling pagtatangka na mapanatili ang ilusyon ng pagiging maayos sa harap ng isang kumpanyang humahawak na sa kanilang leeg. Sa kabilang banda, si Trinidad ay nakayuko na lamang, hindi makatingin sa mga taong dumadaan. Ang katahimikan sa loob ng waiting area ay naging masakit. Bawat tunog ng pagpihit ng pinto sa malayo ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Trinidad Valmores at Tadeo Valmores. Ang tawag ng sekretarya mula sa intercom, ang tunog niyon ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Tumayo ang mag-ina ng sabay. Ang kanilang mga tuhod ay tila gawa sa jelly sa sobrang panginginig. Humakbang sila patungo sa malaking dobleng pinto na yari sa madilim na kahoy. Nararamdaman ni Tadeo ang lamig ng doorknob sa kanyang palad. Isang lamig na tila nagmumula sa kailaliman ng isang hukay. Ang bawat hakbang nila sa loob ng tahimik na opisina ay tila isang paglapit sa kaisa-isang taong magdedesisyon kung matutulog ba sila sa kalsada bukas o bibigyan pa ng isang pagkakataon. Nang tuluyan silang makapasok, ang bango ng mamahaling pabango at ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanila. Nakatalikod ang regional director, nakatingin sa labas ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang kaguluhan ng mundo sa ibaba. Ang tanging nakikita ni Tadeo ay ang maayos na pagkakapusod ng buhok ng babae at ang kinang ng isang antigong herpin na pilak na tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. "Maupo kayo." Ang malamig at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Ang boses na yon ay tila isang kuryenteng gumapang sa likuran ni Tadeo. Isang boses na matagal na niyang kinalimutan. Isang boses na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay kasing talim ng isang punyal. Dahan-dahang humarap ang upuan. At doon, sa gitna ng liwanag at kapangyarihan, nakita nila ang mukha ni Teresita. "Maupo kayo, Mr. Valmores. Mukhang napagod kayo sa paghihintay sa labas." Ang boses ni Teresita ay kasing lamig ng hangin nanggagaling sa mga industrial aircon ng gusali. Ngunit may dalang talim na tila humihiwa sa natitirang lakas ni Tadeo at Trinidad. Nanigas ang mag-ina sa kanilang kinatatayuan. Ang mga mata ni Tadeo ay halos lumuwa sa pagkagulat habang ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga tuhod ay marahas na nanginginig. Lumilikha ng isang mabilis na pag-alog sa kanyang buong katawan na tila ba tinamaan siya ng isang malakas na boltahe ng kuryente. Si Trinidad naman ay napahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na binubuo ang isang salitang matagal na niyang hindi binigkas ng may paggalang. "Teresita, ikaw? Paanong..." Hindi sumagot si Teresita. Sa halip, marahan niyang inilapag ang kanyang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na kahoy ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng silid. Diretsong nakatingin si Teresita sa kanila. Isang tingin na walang halong galit, walang halong paghihiganti, kundi isang blangkong pader ng profesionalismo na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. "Direktor Valmores ang itawag niyo sa akin, ma'am." Ang mahinang pagtatama ni Teresita. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. "Narito kayo dahil sa inyong utang. Narito kayo dahil ang bahay na tinitirhan nyo ay pagmamay-ari na ng kumpanyang pinamumunuan ko. Kaya kung maaari, huwag nating sayangin ang oras sa mga personal na tanong."
Dahan-dahang naupo si Tadeo sa harap ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan at hindi tumitigil sa panginginig. Tumingin siya kay Teresita, sa kanyang maayos na suit, sa kanyang kumikinang na hairpin, at sa aura ng tagumpay na bumabalot dito. Ang imahe ng babaeng amoy bawang na laging nakayuko sa kusina ay tuluyan ng naglaho. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reyna na hawak ang kanyang kapalaran sa dulo ng isang daliri. Teresita, Hija, ang biglang paglambot ng boses ni Trinidad, isang pilit at mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang huling pagtatangka na gamitin ang kanyang kamandag. Alam mo naman, nagkaroon lang tayo ng kaunting hindi pagkakaintindihan noon, pero pamilya pa rin tayo, di ba? May utang na loob ka rin sa amin dahil kami ang nagbigay sa iyo ng tahanan noong wala kang matuluyan. Baka naman pwedeng, dahil sa pinagsamahan natin, mapagbigyan mo ang anak ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresita, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Utang na loob? Ma'am, binayaran ko na ang bawat butil ng kanin na kinain ko sa bahay niyo sa pamamagitan ng 3 taon kong pagiging katulong na walang sweldo. Binayaran ko na ang bawat sentimo ng tulong niyo nang lisanin ko ang bahay na yon sa gitna ng gabi nang walang kinuha kahit isang kusing. Tumayo si Teresita at lumapit sa kanila. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang hatol na papalapit. Huwag niyo akong kausapin tungkol sa pamilya. Ang pamilya ay hindi naghahanda ng annulment papers habang ang asawa ay nagluluto ng handa para sa bagong taon. Ang pamilya ay hindi nagpapasok ng kabit sa bahay bago pa man makakaalis ang asawa. Napaiyak si Tadeo, isang hikbi na puno ng matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Teresita. Nagkamali ako, nabulag ako. Si Trick siya, niloko niya kami. Kinuha niya ang lahat. Hindi ka nabulag, Tadeo. Pinili mong pumikit dahil sa ambisyon at kasakiman. Ang malamig na sagot ni Teresita. At ngayon, ang kumpanyang ito ay hindi tumatanggap ng luha bilang bayad sa utang. Ito ay negosyo, Mr. Valmores. Ang halaga ng inyong utang ay umabot na sa puntong hindi na kayang bayaran ng inyong natitirang ari-arian. Inilapit ni Teresita ang dokumento ng foreclosure sa harap ni Tadeo. Ang talim ng dulo ng kanyang bolpen ay nakatapat sa linyang magpapatalsik sa kanila sa kaisa-isang bahay na hawak nila. Nararamdaman ni Tadeo ang lamig ng aircon na tila nagpapatigas sa kanyang dugo habang nakatingin sa bolpen ni Teresita. Ang bawat segundong lumilipas ay tila 1,000 taon ng pagdurusa. Nakatayo si Trinidad sa gilid. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa sahig ng opisina. Ang matandang dati ay napakataas ng lipad. Ngayon ay nasa paanan na ng babaeng dati niyang tinatapakan. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay pumuno sa silid. Isang ingay na punong-puno ng kahihiyan at kawalang pag-asa. Pakiusap, Teresita. Huwag mong kunin ang bahay. Wala kaming mapupuntahan. Ang pagmamakaawa ni Trinidad. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng suit ni Teresita. Tumingin si Teresita sa kanila mula sa itaas. Ang kanyang refleksyon sa makintab na mesa ay nagpapakita ng isang babaeng matatag at hindi na matitinag ng anumang emosyon. Ang kanyang puso ay hindi na nagnanais ng dugo. Ngunit ang katarungan ay kailangang maisagawa. Ang ballpen ay nanatiling nakatapat sa papel, habang ang bawat pintig ng puso ni Tadeo ay tila isang countdown sa kanilang tuluyang pagkawasak. Ang talim ng dulo ng ballpen ay nakatapat sa linyang magpapasya sa lahat. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Teresita. Isang hangin na tila nagmula pa sa kailaliman ng kanyang mga alaala sa Singapore. Ang marahang pagkalas ng tinta sa puting papel ay lumikha ng isang banayad na tunog ng pagkiskis, isang ingay na tila ba, isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi niya itunuloy ang foreclosure. Sa halip, isang bagong dokumento ang kanyang pinirmahan,
isang extension at isang rehabilitation plan. Pinirmahan ko ang palugit para sa inyo, Mr. Valmores. Ang mahinang wika ni Teresita, ang boses ay wala ng talim. Tanging isang malamig na profesionalismo. Hindi ko kayo itatapon sa kalsada ngayong gabi. Ngunit hindi ito libre. May inilaan akong posisyon para sa'yo sa isa sa aming mga warehouse sa labas ng Maynila. Isang mababang posisyon sa logistics bilang isang encoder. Doon, dahan-dahan mong babayaran ang utang nyo sa pamamagitan ng sarili mong pawis, hindi sa pamamagitan ng pangungutya sa ibang tao. Nanigas si Tadeo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay nanlaki sa gulat. Isang matinding hiya ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Siya, na dati ay isang mapagmataas na sales manager, ay magiging isang hamak na encoder sa ilalim ng kumpanyang pinamumunuan ng babaeng dati niyang inalipusta. Ang hiya ay tila isang mainit na plansa na dumampi sa kanyang mukha. Biglang tumayo si Tadeo, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin. Humakbang siya palapit sa mesa at sinubukang hawakan ng kamay ni Teresita. Teresita, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Baka pwedeng subukan natin ulit. Alam kong mahal mo pa ako. Babawi ako. Pangako. Gagawin ko ang lahat para maging tayo ulit. Dahan-dahang iniatras ni Teresita ang kanyang kamay. Iniiwasan ang hawak ni Tadeo na tila ba ito ay isang maduming bagay. Ang kanyang tingin ay nanatiling kalmado, walang bakas ng galit o pagmamahal. Isang ganap na kawalan ng pakiramdam. Apathy. Ang pinakamasakit na uri ng paghihiganti. Wala nang tayo, Tadeo. Ang babaeng minahal mo at sinira mo ay matagal na ring pumanaw sa gabing pinalayas mo siya. Ang mahinahong tugon ni Teresita. Ang nakikita mo sa harap mo ay isang bagong tao na hindi na kayang abutin ng iyong mga pagsisisi. Ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ito ay ang paglaya ko mula sa iyo. Maaari na kayong lumabas. Napahagulgol muli si Tadeo, isang hikbi na puno ng kawalang pag-asa, habang tinititigan ang malamig na mukha ng dating asawa. Inaalalayan niya ang kanyang ina, si Trinidad, na tila nawalan na ng lakas sa gitna ng silid. Ang matandang dati ay napakaingay, ngayon ay nakatitig na lamang sa sahig. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ng walang tunog. Lumabas sila ng opisina nang bitbit ang kanilang natitirang buhay, ngunit habang buhay na dadalhin ang parusa ng pagsisisi. Ang katotohanang itinapon nila ang pinakamagandang bagay na dumating sa kanilang buhay. Nang sumara ang dobleng pinto, ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging isang nakakaginhawang kapayapaan. Napasandal si Teresita sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit habang dinarama ang bawat pintig ng kanyang puso na tila ba isang malayang ibon na sa wakas ay nakalabas sa hawla. Maya-maya pa, ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ay muling bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang sekretarya. Ang pamilyar na amoy ng pabango na may halong amoy ng kahoy ay sumalubong sa kanyang pandinig. Si Teodoro. Pumasok ang lalaki nang may banayad na mga hakbang. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip ay tumayo lamang sa tabi ni Teresita at inilapag ang isang mainit na baso ng tsaa sa kanyang mesa. Ang mainit na usok mula sa tsaa ay dahan-dahang umakyat sa hangin, tila isang simbolo ng pag-alis ng lahat ng dumi ng nakaraan. Ayos ka lang ba? Ang malambot na tanong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa pagod na diwa ni Teresita. Tumingala si Teresita at ngumiti ng totoo. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Ayos lang ako, Teo. Sa wakas, ramdam ko na ang hangin. Ang bigat na matagal kong dinala ay tuluyan ng naglaho. Lumapit si Teodoro at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Teresita. Isang maingat at magalang na pagkilos na nagbibigay ng katiwasayan. Tapos na ang bagyo, Teresita. Ang lupa ay malinis na para sa isang bagong pundasyon.
At sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang magtayo ng mag-isa. Ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ng BGC ay tila isang awit ng pagpapala. Habang nakatingin sila sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na kumikinang gaya ng mga bituin, naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang sugat na matagal niyang iningatan sa Singapore ay tuluyan ng naghilom, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagtanggap na ang buhay ay patuloy na umiikot para sa mga taong marunong bumitaw. Kinuha ni Teodoro ang isang maliit na pilus na kahon mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa mesa. Ang kinang ng ilaw sa loob ng silid ay tumama sa gintong lock ng kahon. Lumilikha ng isang misteryong tila naghihintay na mabuksan. Ang liwanag ng dapit hapon sa BGC ay dahan-dahang nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng opisina ni Teresita. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang maliit na pilus na kahon na inilapag ni Teodoro ay tila isang misteryong naghihintay na mabuksan. Marahan itong kinuha ni Teodoro. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katapatan na hindi kailanman naramdaman ni Teresita mula sa ibang lalaki. Teresita, alam kong marami ka ng pinagdaanan. Alam kong ang tiwala ay isang bagay na mahirap ibigay muli pagkatapos itong durugin ng paulit-ulit. Ang mahinang wika ni Teodoro habang binubuksan ang kahon. Ang boses nito ay tila isang malumanay na agos ng tubig na nagpapatahimik sa anumang pangamba. Sa loob ng kahon ay hindi isang singsing, kundi isang mamahalin at makintab na pluma na gawa sa pilak. May nakaukit dito na mga maliliit na letra, Teresita, ang babaeng matatag. Ito ay simbolo ng iyong bagong kabanata. Pagpapatuloy ni Teodoro habang kinititigan ang mga mata ni Teresita. Gusto kong ikaw ang sumulat ng sarili mong tadhana, hindi bilang asawa ni Tadeo, kundi bilang ang matapang at matalinong babaeng nakilala ko sa Singapore. Gusto kong malaman mo na narito ako, hindi para iligtas ka, kundi para samahan ka sa bawat pahinang isusulat mo. Mahal kita, Teresita. Mahal kita dahil sa iyong lakas at dahil sa iyong puso. Naramdaman ni Teresita ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma. Nararamdaman ang bigat at lamig niyon sa kanyang palad. Lumapit siya kay Teodoro at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Naramdaman niya ang marahang pagtibok ng puso ng lalaki, isang matatag at tapat na ritmo. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pangako ng isang pag-ibig na nakabase sa respeto at kalayaan. Lumipas ang ilang buwan at ang buhay ni Teresita ay tila isang bulaklak na tuluyan nang namukadkad pagkatapos ng mahabang taglamig. Isang umaga, nakatayo siya sa harap ng isang bagong gusali sa labas ng Pasig. Ang pintura nito ay puti at malinis at sa itaas ng pintuan ay may nakasulat na The Teresita Foundation, isang kanlungan para sa kababaihan. Ang tunog ng mga palakpak ay umalingaw-ngaw sa hangin habang pinuputol ni Teresita ang ribbon. Sa kanyang harapan ay ang mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso, panloloko at kawalan ng pag-asa. Mga babaeng dati ay gaya niya. Nakasuot si Teresita ng isang simpleng bestidong kulay asul. Ang kanyang antigong hairpin ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang puso natin ay parang porselana. Ang simula ng kanyang mensahe, ang boses ay malinaw at puno ng inspirasyon. Minsan, kailangang mabasag ang ating buhay para makita natin ang mga pirasong kailangang alisin at ang mga pirasong dapat nating buuing muli. Ang porselana ay mas tumitibay kapag dumaan sa apoy. Huwag kayong matakot sa sakit dahil ang bawat sugat nyo ay magiging bahagi ng inyong kagandahan. Tumingin siya sa gilid at nakita si Teodoro na nakatayo malapit sa kanya, nakangiti
at tumatango ng may paghanga. Sa malayo, nakita rin niya si Tomasina na masayang kumakaway. Ang tagumpay ni Teresita ay hindi lamang ang pag-akyat sa kumpanya, kundi ang kakayahang gawing liwanag ang kanyang sariling kadiliman para sa ibang tao. Habang naglalakad siya pabalik sa loob ng center, naramdaman niya ang mahinang ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng bagong pangarap. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagpapatunay na ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nagnunugat sa warehouse, ngayon ay ginagamit na niya upang itayo ang mga pangarap ng iba. Ang huling sulyap ni Teresita ay itinuon niya sa asul na kalangitan. Mula sa bubungan ng shelter, isang puting kalapati ang dahan-dahang lumipad pataas. Ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak nito sa hangin ay tila isang paalam sa lahat ng pighati. Pinanood ni Teresita ang ibon hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa gitna ng malawak at maaliwalas na langit. Malaya na siya, ganap na malaya. Ang bango ng mainit na kape ay humahalo sa sariwang hangin ng hardin sa labas ng The Teresita Foundation. Sa malayo, ang dahan-dahang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay rosas at lila sa kalangitan ng Maynila. Isang tanawin na tila ba isang painting na maingat na ginawa ng tadhana. Nakaupo si Teresita sa isang bench na gawa sa puting kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa damuhan ng center. Isang taon na ang nakalipas mula ng huling magtama ang kanilang landas ni Tadeo sa opisina ng BGC. Paminsan-minsan, nakakatanggap siya ng ulat mula sa warehouse sa labas ng Maynila. Nagtatrabaho pa rin si Tadeo bilang isang encoder. Dahan-dahang binabayaran ang utang ng kanilang pamilya. Balita niya, si Mama Trinidad ay madalas na lamang nakaupo sa veranda ng kanilang maliit na bahay. Wala na ang dating talim ng dila at tanging ang katahimikan na lamang ang kanyang kasama. Hindi na nakakaramdam si Teresita ng pait o galit kapag naririnig ang kanilang pangalan. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Pinili niyang patawarin sila upang hindi na siya maging bilanggo ng nakaraan. Ang kanilang mga mukha ay tila mga anino na lamang sa isang lumang pelikula na malabo na niyang naaalala. Sa wakas, nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Isang uri ng katahimikang hindi nakadepende sa ibang tao, kundi sa kanyang sariling pagtanggap. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Teresita upang malaman kung sino ito. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Teodoro ay sapat na upang magbigay ng katiwasayan sa kanyang puso. Ang lalim na naman ng iniisip mo, ang malambot na wika ni Teodoro habang tumatabi sa kanya sa bench. Inabot nito ang isang maliit na tasa ng tsaa para sa kanya. Sabi ng doktor, bawal ang masyadong pagod. Kailangan nating maghanda para sa ating biyahe sa Singapore sa susunod na buwan. Gusto ka na uling makita ni Lola Esmeralda. Ngumiti si Teresita at dahan-dahang sumandal sa balikat ni Teodoro. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko. Mula sa warehouse ng Jurong hanggang dito. Parang panaginip lang ang lahat, Teo. Hindi ito panaginip, Teresita. Ito ang bunga ng iyong katatagan. Ang sagot ni Teodoro habang hinahalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Isang maingat at magalang na halik na puno ng pangako ng proteksyon. At sa bawat bukas na darating, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman maglalakad ng mag-isa sa ilalim ng ulan. Ang tunog ng banayad na hangin na humahaplos sa mga dahon ng puno ay tila isang bulong ng pasasalamat. Naramdaman ni Teresita ang bigat ng antigong herpin sa kanyang buhok. Ang pilak na tila lalong kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang bawat sugat na nakuha niya sa kanyang paglalakbay ay naging mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang tagumpay. Ang aral na natututunan ni Teresita sa gitna ng kanyang pighati ay simple lamang. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa isang pagtataksil.
Minsan, kailangang mawasak ang lahat ng pader sa paligid mo upang makita mo ang malawak na kalangitan na naghihintay sa'yo. Ang pagmamahal ay hindi dapat isang tanikala ng utang na loob, kundi isang pakpak na magdadala sa'yo sa taas ng iyong mga pangarap. Dahan-dahang uminom si Teresita ng kanyang tsaa. Ninanamnamang tamis at pait niyon. Ang bawat patak ay tila isang paalala na ang bawat simula ay may dalang pag-asa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at unti-unting lumilitaw ang mga unang bituin, alam ni Teresita na ang gabi ay hindi na isang panahon ng takot, kundi isang panimula para sa isang mas maliwanag na umaga. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagiging isang biktima, kundi sa pagiging isang babaeng marunong magmahal muli. Unang-una, sa kanyang sarili.